Okay na. Good evening, sir. We are Group 5 at hindi po kami para i-present at ipaliwanag ang PPT namin para sa basics ng Microsoft Excel. Create a new workbook. Excel documents are called workbook. Each workbook has sheet, typically called spreadsheet. You can add as many sheets as you want to a workbook, or you can create a new workbook to keep your data separate. And kailangan mo lang gawin dito is number 1. Kailangan mo lang gawin dito is i-click lang yung file, tapos i-click ang new. Sa new is i-click mo yung blank workbook at makikita mo yung mga blank workbook. Yun na, tapos na. Yung lang naiisip ko. Enter your data, click on empty cell. For example, fill in on a new sheet, cells are referred by their location in the row and column on the sheet. So, cell AI is in the first row of column A. 2. Type text or a number in the cell. 3. Press enter or tab to move to the next cell. Ang kailangan mo lang gawin sa number 1 is i-click yung empty cell. For example, AI ano para ano tawag to? Sige. Sige, Pets. Ang gagawin po diyan sa para po siya pag naglagay ka po ng data sa unang column, ipindutin mo lang po yung tab or enter para po mapunta ka po diyan sa susunod na column and so on so forth po pagka tuloy-tuloy po yung mo. Hanggang sa malagay mo na po lahat ng data na gusto mo. Okay, number 4. Marco. Apply cell border. I-click po natin ngayon dito yung home para po makita natin yung yung border po. Sige, yung sa tabi po siya ng font group, yung sa arrow po sa tabi nun, makikita niyo po dun yung mga border style katulad po nandito sa image. Pwede po natin palitan yan sa gusto nating border style. Next. Tapos, eto na po. I-click po natin dito ngayon yung lahat po nung yung nakita natin ditong number para po i-add. And i-click natin dito sa gilid yung auto sum para ipag-add nyo po lahat. Meron dito ang papipilian na max, add, and etc. 1 meters. Kung nagkala kayo 1 meter. Ito lang. Okay, pass. Create a simple formula. Gagamit po tayo ng equal sign to equal sign para makapag-kuhan po tayo ng operation tulad po ng plus. Example, equal 500 plus 500 equal. I-plus niya po magiging 1,000. Ganon din po sa ibang operation po. Next. Wait. Dito naman po is isi-select niya po yung cell. Tapos, yung cell number po is babaguhin lang po yung format. Tulad, example po is, sa currency po is pwede maging $sign and pwede din po siyang
short date, long date, time. Yun lang po. Bali po dyan, pwede po natin siya baguhin yung ano niya, yung format niya po. Page na yan. Next. Um, O do yan. to quickly sort your data, number 1, select range of data such as A1, L5, multiple rows and columns, or C1, C80 to a single columns. The range of can include titles that you can create and identify the columns or rows. 2. Select a single cell of columns on which you want to sort. 3. Click to perform ascending sort A to Z as smaller number to largest. 4. Select to perform descending sort Z to A or largest number to smallest. Dito po sir, pwede pong isort yung data po sa pinakamalaki tapos hanggang sa pinakamaliit. Tapos pwede din po siyang iano sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, sir. Next. Ito naman po, sort to by specified criteria. Select a single cell anywhere in the range that you want to sort. Number 2, on the data tab in the sort and filter group, choose sort. 3, select the sort dialog box appear. Ito po sir, nagpakita po siya yung box po, yung column sort. 4 po, in the sort by list, select the first column on which you want to sort. Dito po sir, magse-select ka po dito kung ano po yung gusto nyong i-sort po sa may box po. 5, in the sort on list, select either value, cell, color, font, color, or cell icon. Dito po yung pipiliin nyo po yung i-click nyo sir. In the order list, select the order you want to apply in the sort operation, alphabetically or numerically, ascending or descending, that is A to Z or Z to A for text, to lower to higher and higher. Ito, higher to higher 2. Ito po yung box niya sir. Dito po kayo, para po siyang pag-sort, pero dito po may filter. Next. Filter your data. Select the data that you want to filter. On the data tab, in a sort and filter group, click filter. Click the row in the column header to display a list in which you can make filter choices. Select values. In the list, clear the select all checkbox. This removes the check marks from all checkboxes. Then select only the values you want to see and click OK to see the result. Bali po, pag pinindot po natin yan, para pong ipifilterize po natin kung ano po yung gusto lang natin makita na data po. Kunwari po, kung ano po yung check natin dun na may checkbox dito sa checkbox natin. Kung ano po yung data dyan na check natin, siya lang po yung makikita natin dito sa workbook natin. Ganun rin po pag tinanggal natin lahat ng check niyan, ano po siya, mawawala po siya kasi wala pong Pag chinek po na natin siya, babalik sila lahat. And, yun po. 11. Dito po ang saving ng natin, ng workbook po natin, ng ginawa po natin lahat. Pag click the save button and quick access toolbar or press Ctrl S. Pag Ctrl S daw po natin siya, ayan po, mas-save po natin siya kagad. Hindi na po natin kailangan siya pumunta sa toolbar. If you this first time you have this file, under a save as, pick where to save your book, and then goes to folder in the file name box. Enter your workbook, then click save. Sa under save as po, dun nga po sa file, tapos hanapan lang po natin kung saan natin isa-save yung workbook natin. Browse lang po tayo ng folder, and then papangalanan po para po ma-identify po na kaagad natin kung saan nakasave yung workbook natin. Tsaka doon na po natin isa-save. And wait. Ano po sir yung
Yan na po sir yung kabuuan ng tutorial po namin and explanation para po sa topic namin na explain and tutorial for basics of Microsoft Excel. Thank you po sir. Thank you po, sir. Sir.